Hello mga ka-mechanics. Ayan, good day sa ating lahat. Mayroon na naman tayong gagawin. Timing belt ng Subaru 2011 model. Boxer engine. Ayan. Subaru Liberty. Ayan. So, let's go. Palit tayo. Natanggalin natin yung bracket, parang sungay. Ayan o. Ayan, itapat nyo lang yung timing mark dyan sa crankshaft pulley, dyan sa zero ng marking. Baka isipin nyo naka number 10 yan 10 degrees. So yung mga bolts ng takip na yan is 10mm bolts lang, yung mga bolt. Ayan, di ko na pinakita. Yung sa AC compressor belt papunta sa crankshaft pulley pala is wala siyang adjuster. May gagamitin kang special tools dyan para paglagay pabalik. Ayan, so ito na yung ating timing belt kit. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, complete set na yan. So ayan lang yung timing marks. Ayan, straight din dito sa may marka dito. Ayan, yung line na yan sa right side. Ayan, sa kaliwa ganito rin. Ayan, itong mark na to pupunta ron. And then sa crankshaft natin is ayan, crankshaft. Ayun yung mark, yun at saka yun. Yan yung ating timing marks crankshaft. Ayan. Ayan. Din dito. There you go. So tatanggalin na natin to. Start na natin tanggalin. Ayan. So lahat nga pala yan, pati yung gear na yan is papalitan natin. Kasama na siya sa set ng timing belt dun sa pinakita ko sa inyo na parts. Ayan, 4 na bearing yan, papalitan lahat. Yan yung bago natin. So ayan, pagtapos natin ilagay lahat at mahigpitan temporary, kailangan i-torque natin para sigurado yung trabaho. I-torque natin sa tamang higpit. Ayan, kung makikita nyo, nag-torque ako dyan. Ayan.
Ayan, torque natin ulit yung tensioner. Yan, para sure ang trabaho, para walang back job. So dito na tayo sa part ng paglalagay ng timing belt. Ayan, yung timing belt pala is may mark yan. Magkabila ang camshaft, merong mark, tapos dun sa crankshaft. So ang uunahin yung ilalagay dyan para madali is doon muna kayo maglagay sa crankshaft, sprocket crankshaft, sprocket area. Tapos sunod-sunod nyo na yung papunta sa magkabilaang camshaft. Tapos yun na, yung huli na yung doon sa tensioner. Tapos para pag nailagay nyo na yung timing belt, bubunutin nyo na lang yung lock ng tensioner. Ayan. So ayan, nailagay na natin. Ayan yung sinasabi kong timing marks. Ayan yung mga guhit na yan sa crankshaft sprocket. Tapos sa camshaft, ayan, magkabilaan may markings dyan. So yan yung kanyang tamang timing marks. Ayan, magkabilaan. Ayan, para hindi kayo malito, meron naman yung markings yan magsimula sa crankshaft. Yan yung sa crankshaft sprocket. Ayan. Tapos dito sa kanan na camshaft sprocket. And dito rin sa kaliwang camshaft sprocket, ayan, may mga markings yan. So hindi kayo mawawala dyan, basta naka-timing ng maayos. So ayan, ikabit na natin. Napalitan na rin natin yung belt sa outside. So kakabit na lang natin yung natira. So ito na mga kimechanics, paandarin na natin yung ating ginawa. Tignan natin kung okay. So let's go, paandarin na natin. Yung ating ginawa, hanggang na click. Ayos. So ayan, paandarin na natin yung ating ginawa, nakabit na natin lahat. Let's go. Ayos, yung ating ginawa mga mechanics. Ayan. Alright. So ito na mga kamechanics yung ating ginawa. Ayan, Subaru Liberty. So napaandar natin, nakita natin walang warning lights, walang engine light. So gagawin natin is itatakbo na lang natin ngayon para malaman natin kung okay. Road test na lang, tapos pag okay na, tawagan na yung customer. So let's go. Siyempre may ganito tayong ginawa, kailangan i-test drive natin para masigurado yung ating trabaho. So ayan, test drive natin konti. Alright. So ayan, okay na yung ating ginawa. Okay ang hatak, walang problema, walang warning lights. So yun lang mga kamechanics, ating vlog sa araw na ito. Ayan, sana may naitulong na naman ako sa naibahagi kong sasakyan ngayon ating ginawa. Subaru Liberty yung ating sasakyan. Sana subscribe kayo sa aking YouTube channel, JK TV, and sa ating Facebook page JR Flores, para updated kayo sa mga videos na ginagawa ko. And that's it, and see you on my next vlog. Right, bye bye.